Hi, magtuon na po tag in English. Pero may ko makadungog bag ka ng mga simple lang kayo mga sentences pero mamali ang grammar. So ako lang po itudlo sa inyo ang mga simple lang po kaayo nga ako ang nahibalaan. Kana ako po nahibalaan ako itudlo sa inyo ha. Para at least kita tanan maka-learn. Okay. So diri sa board do na tayo duha ka sentences. Ang bawat sentence do na A, B, C, A, B ug C kay diha na to pangitaon kung unsa nga word nga naa sa A, B ug C ang nasayo paggamit sa sentence. Unaw na to ang sentence number 1. My sister decorated her house every December. My sister decorated her house every December. Tanawan ninyo sa sentence kung asa ang sayop A, B or C. So siguro naa na mo'y napilian no, na naka-analyze na mo maayo. Sige, atong analyzeon pod ang sentence. Kung maghimo mo tag sentence, doon na tayo ginatawag nga mga timailhan, no? Doon na tayo mga ginatawag nga timailhan. Ani nga sentence, ang atong timailhan mao kaning every. Sa in English pa ang tawag ani determiner. Nagadetermine siya nga dunay action nga pirmi ginahimo every time mo abot ang ginahisgot nga panahon. So ani nga sentence kaning every naghatag siya, nagadetermine siya nga dunay action kaning decorate nga ginahimo pirmi kung moabot ang panahon, mauni ang December. Ibig sabihin, akong sister, every December, nag-decorate siya sa iyang balay. Next December, decorate na po. Sunod-sunod December, decorate na po. Sunod-sunod December, mag-decorate na po. Dili siya mag-decorate o October, November. December siya nag-decorate every December. So, tawag ani is determiner. Kung naay determiner, kani nagapasabot nga dunay habitual action. Mo na iyang gina-determine. Gina-determine ani nga dunay action nga habitual. Unsa man ang habitual? Akong gi-explain ganiha kanang paulit-ulit no pag abot sa panahon iya na pong himuon ang action. So kay every December that is habitual. Kaning every pareho ra na siya og always, regularly, normally o mo na mga determiners nga dunay habitual action. Kay habitual man siya, i-consider nato siya nga perme. So kinahanglan atong sentence ani should be in simple present tense. Unsa man ang simple present tense? Present and simple. So kung simple present tense, tan-awon nimo ang imuhang doer of the action. Diri ang doer of the action is the sister. Di ba? Siya ang nagahimo. Unsa ang ginahimo? Gina-decorate. Pag simple present tense, pag usa lang ang nagahimo sa action or ang subject atong giistoryahan, siya lang kinahanglan nga ang atong action should end with S or ES. So this one is wrong. So congratulations sa nag-answer og A kay sayop ang pagkagamit sa word diri sa A na wrong grammar siya. Dapat decorates. Kay isa lang man, dapat S or ES atong i-add diri sa ato ang action word. So, ang insakto nga sentence is, my sister decorates her house every December.